po, Mr. JC wala ulit. Ito po yung karugtong video na ito kahapon. And papakita po dito, i-explain kung paano yung proseso after nila makalabas ng makababa ng aeroplano and makalabas ng kalabasan ng airport, kung paano yung proseso na dadaanan nila dun sa custom. So, panoodin na po natin. 신속한 데이터 공유의 연속으로 작은 세포 방지를 앵고 세포의 플랫폼스 플랫폼 Kasama naman admin. Ito, I want to show you. Ito po, sa aeroplano pa lang, ang flight crew ang nagde-distribute nito at ina-announce na kailangan nilang i-fill up. Meron din pong form ang Bureau of Immigration. Although meron tayong e-travel ngayon, and this is one of the initiatives natin na ma-automate natin ang ating mga business processes sa ating mga ahensya. Pero may mga pasahero po, of course, na medyo hindi masyadong tech savvy. So, we assist them as well in filling this up. No? Meron po mga passengers din na hindi sila nakapag-fill up or medyo confused sila kung anong ilalagay. Nandiyan po ang ating mga customs examiners. At naglagay po tayo ng mga flight supervisors na basically ang gagawin lang po nila is to assist our passengers to check if they have any concerns. At roving po sila dun sa second floor, dito sa baba. Every time na medyo humahaba ang pila, tinatanong po kung ano ang kanilang concern. Para po pagdating naman dito sa ating lane mismo, ready na po lahat. Nakapag-fill up na po sila ng kanilang declaration form, as well as kung online naman nila po ginawa, then they would have already been able to generate the QR code at may mga scanners po tayo at doon na po lalabas lahat ng detalye. I-include namin ito sa orientation nila bago lumipad kung saan man bansa sila ng galing. So, yung kanina sir na tinignan natin, this is carousel number 2. So dito po, tapos na yung mga pasahero. If you notice, nung bago tayo pumasok kanina, medyo maraming pasahero. Pero napakabilis natin na-clear yung isang malaking aeroplano, no? So, wait time natin is really not that long. May mga ganito lang po na, of course, natural po yan, no? Na our customs examiners there, yan ganyan na siya mismo yung nag-fill up kasi ginaguide niya nga po yung ating pasahero. Pakita natin. Ito, gaya, ginaguide siya. So we have them there. Ayan po ang ating ano. At saka pati mga interns natin kasi marami pong mga interns from different schools in Pampanga. Ito po ang aming pinapagawa rin sa kanila para ma-experience at makita nila kung ano yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dito sa airport. Oo. Hindi ba na daw sila kasama niya? So we have special lanes, no, for our persons with disability, pregnant women, as well as senior citizens. Tapos pag wala naman na pong tao sa ibang lane, nandyan po yung flight supervisors para hindi nga po sila bottleneck. Kasi parang sa grocery lang, nakakainis po yung experience. Alam nyo, ang daming counter, isa lang yung pahera. So dito talagang nandyan kompleto po sila. Inayos namin yung schedule ng deployment, naka-uniforme po ng maayos, at friendly and polite yung ating mga personnel. At saka nandiyan sila. Everyday po yan. At saka lalo na po sa peak hours natin na nagsisimula ng midnight hanggang alas 5, alas 6. So yan po talaga yung crunch time natin. Ito medyo... Sana dito na lang karamihan magdandan. Ito kasi maluwag eh. Sanitizer mag? Kasi doon sa sikip-sikip yung sikip-sikip. Actually, hindi nga po nagagamit pa yung ibang houses.
tapos 2 hours away. Meron naman yung bus actually every 30 minutes from Quezon. Si movie bus, next time yung dapat Ito na. Ay na. Pero kinabahan ng pandemic, mag-succeed na meron. Pero mga 60% pa na sa flight capacity, sa flight level, iba na yun. So, syempre, mahirap na saka maganda nga po sana na yung mga tapos connected na students kaya lalo natin kailangan yung addression mo na ito pa nangyayari. That's exactly why, sir, na we really make it a priority na maganda yung ating passenger experience. Kasi yung common na goal ng lahat ng mga government and private corporations dito sa Clark International Airport. Saka napaka-welcome po itong mga suggestions ninyo. Salamat. And with dapat to mag-end ng daily walking every we'll bring, I'll try my best to bring her in and yung mga nakaikwento niya hindi na nagkakaintindi. I'll trust the good parts of our The arts. good nature of people. So lang yung mga netizen na kung ano-ano mga Yun nga, dyan nga kasi ako, dahil pagka sinabject mo na sa kanya, wala kang paraan na magpaliwanag eh. Luging-lugi ka na eh. sasakay na doon sa Tapos ang dami pa kasi yung ginagawa ko, siyempre hindi kasi kaya ganyan, may mga death threats kasi nagpapataas na. Ito sa regularly natin. Sa natin pasahero. Kunyari, pagmahaba yung pila, yung flight supervisor, malapit na sa kanila para i-assist sila. Even yung Tanging pa pala ang mga rito. Yes, sila po yung models natin sa sa ating infomercial na ang Port of Clark Bureau of Customs na po ang meron. So, pagdating dito, halimbawa nung na kanina sir na may na-mark X for instance. So, train po ang ating personnel na paano na pag dumating na yung pasahero, kailangan, and then yung i-explain sa kanila. For example, ano nito? Ito, I'm not prompted ito. Anong spelling niyo? Pasahero ako, anong sasabihin mo Hi pagdating? sir, mabuhay. Welcome to the Victor. We have Latin to Victor. Pag sinabi naman po nila na Latin to, so meron po silang natin sa Saan? sa Regularly. Kasi actually, meron po tayong malaki na sign sa taas. Nothing to declare. Yes. Pag naligaw lang po sila ng ganyan na so here, nothing to declare. Dito, goods to declare. So pagdating doon, sir, kung nakapag-generate sa QR code, papakita namin sa inyo yung parang dito lang natin where is your scanner? Tumagang ko na si ano. So kapag nakapag-generate po ng QR code ang ating passenger, Dami na pala nating dami na pala nating viewers. so kapag nakapag-generate na po sila admin ng QR code, halimbawa, ito, may QR code na po ang ating pasahero, dito po natin isa-scan yung QR code at lumalabas po ang data sa computers natin. So pwede po na kanilang i-fill up itong hard copy ng declaration form. Pwede rin po dun sa e-travel natin. Meron po tayo, bukod dito, hindi lang po dito natin doon na nilalagay yung reminder.
airlines din po sila encourage natin doon pa lang sa country of origin, pag-advise na po sa pasahero na meron po tayong ganito para ma-fill up na nila. Ganun po yung ano natin. So, Yung mga nililipat naman namin, wala kayong problema. wala po. And we will, even gusto pa naman yung communication. So dito, admin, kaya po meron pa rin tayo nakalagay na file. Kagaya din po na nakita natin kanina na meron tayong examiner na siya yung nag-a-assist. Kita doon pa po no, na hindi niya alam na nandito tayo. So, just in case na medyo confused po ang ating passenger po anong gagawin. We still have them here. Our customs examiners will assist them. No, when yun po, the others tumatabi muna sila para those that are ready can go. Iniiwasan po kasi natin magka-bottleneck kasi syempre cause for irritation din yun sa ibang passengers kapag masyadong matagal. So, mindful po kami sa so halimbawa, omitted yung beer or protocol natin. Wala po siyang floor cleaner. Pinapag po namin siya ng pag-cleaner. And then, isasabusin ko siya sa loob. Check ko yung mga dala-dala niya. And sa mga tanong ko dito, Ano ba yung common na madalas hindi na naiintindihan na hindi mo basta-basta pwede ipasok na hindi mo dinideclare? yung mga kagaya po Pinaka-common. minsan po kasi kagaya po na nangyari, mga dala nila ng cellphone, minsan hindi po nila nilipicare. Pag po hindi nila nilipicare, meron po tayo mga x-ray machine sa baba, nakikita po nila. Kaya po, halimbawa po, pag nasa taas po, hand-carry. So yung wala po siyang partial case. Pagdating po dito, kaya po verify namin kasi meron po kami mga emails na nasa cellphone namin. Kaya nakikita po namin, pagdating po dito, kaya po pinag namin for verification. Yung ba yung nilipat niya ba yun? Yung ba yung nilipat? Hindi po natin ma-establish kung talagang nilipat, pero nilapitan po ng ating officer na bawal po magbukas at maglipat. So whether na nagawa man na kompleto yung in-advise naman po na bawal. Kasi nga po, nakita sa image sa taas, forward din dito sa ating examiner para po maayos yung pagkaka-inspect natin. So, ito po, itong ginagawa, pag mahaba na po madaming pasahero, meron pong lalapit ulit. So, palipat-lipat po yung mga examiners natin just to make sure na mabilis, efficient yung ating examination. So, dito, habang binubuksan din po, what do you explain to the passenger kapag may mga standard na mga tanong? Unang-una tinatanong po namin kung may dinideclare po siya. Dahil kasi for verification naman po. Tapos hindi niya po dinideclare. Kasi kagaya po yung nakita nyo, nakasagot po sa custom declaration niya is puro no. And then pagdating po sa taas, for verification po. So, ulitin po namin sa kanya kung talagang may declare siya. Pag sinabi po wala, i-verify namin. Ano? Kagaya nun, dapat dineclare niya yun. Dapat po dinoclare na yes na dala. Dapat. Kasi pagdating po ng image po, nakita po ng x-ray. Kaya pagdating po dito, for verification po. So pa yung pati hand carry niya in x-ray. Opo, meron po sa taas. Yun admin yung tiningnan natin sa taas na lahat po ng hand carry ay kaya nating i-x-ray dito kasi we have modern machines bago po yan lahat at kompleto po tayo ng equipment. Pero kung dineklara niyang OFW siya, walang problema, no? Walang po problema at kasi wala po kaming way din to, hindi po namin malalaman kung ano po yung Kaso nilagay category. na hindi siya OFW. Kasi andito po yun sa pinakaharap pa lang at saka malaki po, type of traveler. Ito po yung meron po talaga tayong box na OFW po. Sa purpose of travel naman, dito din po natin ilalagay kung ano yung naging purpose natin in that particular incident, vacation po yung So,
talagang ang presumption is hindi namin ma-extend yung privileges sa isang OFW kasi iba naman po yung informasyon na binigay sa Bigay atin. niya bigas yung dito bakasyon, sa tapos hindi yun. So, turista siya parang. turista, bale po ang aming pagkakaintindi. Bale po dito, base po dito sa pagka-fill up ng Therefore, declaration. in-implement nyo lang yung nararapat. Yes, sir. Nandito naman din po ang ano yung mga prohibited. Pag nagtatanong po yung mga pasahero natin, readily in-explain natin sa kanila. Andito din po yung mga threshold na tinatawag ng mga tax and duty exempt. No? We will give you po a copy. Andito, standard po ito sa lahat ng mga international ports of entry natin. Hindi lang po ito unique sa Port of Clark and mandatory po sa lahat ng pasahero. Yung dala-dala niya, luma, hindi nakakahon. Pero binili niyang ganun. Will it matter? Wala pong problema kasi ang ginagawa kagaya po sinabi ni Ms. Garcia is that for verification lang naman. Kasi syempre pag nakita po siya sa x-ray machine, kailangan na talagang tingnan ng ating x-ray ng ating lane examiner. Kasi pag hindi naman din po nila ginawa, mali din po at remiss sila sa kanilang duty. Kapag kasi nagsasubmit po tayo ng examination report for every passenger. Ngayon na naka-e-travel po tayo at yung pag ginamit natin yung scanner ng QR code, nakakompile po yan yung database natin at transmitted sa national office. Kasi para mas maigi at mas efficient yung pag-risk profiling natin. Kasi hindi na naman po yung mga cellphone ang kailangan bantayan ni Bureau of Customs. Marami pong posibilidad ng pagpasok ng kontrabando sa ating merkado. Yun po yung napaka-importante. Nandito po ang ating partner agencies, Bureau of Quarantine, kasi kagaya nga po na sinabi ko, and I'd like to emphasize, sa CDOC, hindi po kami regulatory agency. Pero ang responsibilidad namin is to implement rules and regulations of our regulatory agencies. Halimbawa na lang pag sa gamot, FDA permit is very important. Pag hindi po namin ito hinanapan ng permit, napaka-risky po nito sa Pilipino dahil baka expired or pinagbabawal ng mga gamot walang permit. No? So, that is our duty and responsibility. Parte po ng ating border protection na function. Yun. Okay, I have sufficient information that we can formulate a messaging format para dito. Ngayon nalaman natin yung kung saan nagmula. Ginawa ko na dineklara ko OFW ko. So, ang pinataw sa iyo, yung pang turista. Kung nabanggit mo na OFW ka, ang ilalapat sa iyo, yung 150. Hindi mo nga chinikan pala yung OFW. Ang binigay sa iyo, ang nilapat sa iyo batas, yung pang hindi OFW. So, that should clear it. Yes, sir. Diba? And i-end natin ito ng masaya because ang Bureau of Customs ay kapartner natin. Dahil pare-pareho tayo nasa pamahalaan, magtutulungan tayo na magpaliwanag. And the last thing that we need, magkaroon pa ng additional problem dahil napakalaki na ho ng responsibilidad ng lahat para palakarin mo itong airport, napakahirap. So, again, we commit our our promise sa inyo na tutulong kami para sa direksyon yung gusto puntahan from our side. Katulong aming pagpapaliwanag, we will generously provide it to the Bureau of Customs. Kaya, magsika sa ayo. Maraming salamat, Admin. Thank you very help. much. And thank you din po sa inyong mga suggestions sa amin and we will definitely implement them. No? Kasi importante po talaga na mapaganda natin ang passenger experience natin. We will help. Kaya katulad nito, siguro itong mga inyong pinalalabas, kahit doon pa lang sa offices namin abroad, itabas na. Kasi madalas silang nandun eh. Pwede po. Madalas silang nandun. So doon pa lang, meron na silang orientation. Ganito sa custom, hindi ka inaarap. Gusto po namin din kasi actually magpalagay sa mga airlines sa check-in counter pa lang sa ibang bansa. Kaya lang, may charges po yun sa airport doon. So, labas na po Ito naman yung mga OFWs usually sa amin naman, lalo na pagka multo-multo sila dumarating, sa amin naman yan, hihinto muna eh. So, ito, pwede natin lagay yan. Yes, sir. Lagay natin we have about 34 offices all over the world. Malaking bagay po yun.
information campaign at saka gagawa po kami ng na simplified na na para lang po talaga sa OFWs natin para mas madaling maintindihan, immediately na-address na yung mga tanong nila para pagdating wala na pong walang confusion, wala na pong We will problema. Gulong tayo dyan. Tulong-tulungan tayo. Thank you.